Okay guys, no? Mayroon na naman kami ditong sine-service guys na Samsung Wobble. Ayan, so ang ginawa natin guys, nilagay natin siya sa spin. Ayan, napapansin natin guys na hindi gumagalaw yung display, no? Walang movement yung drum, no? Pero may narinig tayong nag-click sa ilalim. So ibig sabihin guys, nagdi-drain ito, ayaw lang mag-spin. So wala rin tayong ugong na narinig dito guys or humming, no? So para lang siyang humihinto or nag-stuck lang, no? Ayan. So common ito guys sa mga Samsung automatic washing machine, no? Wala siyang error guys na nilalabas, no? Nag-stuck lang yung oras. Din wala ring humming or ugong na narinig dito sa ilalim. Ayan. So ayan guys, no? Halos 1 minute na tayo nag-antay. Wala pa rin siyang reaction doon sa drum, no? So ang gagawin natin, buksan natin tong likod niya guys, no? Checkin natin tong water level sensor, no? So ito po yun guys, yung kanyang pressure switch or water level sensor. So gagamit tayo guys ng tester para makita natin kung anong problema or kung good pa ba yung sensor nito. Gamit tayo ng tester. Ayan. So ang gagawin lang natin guys, testerin natin to, no? Ayan. So gamit tayo guys ng tester, iset natin sa resistance ang ating tester, no? So ito yung tester natin guys, no? Ayan. Tingnan natin kung anong reading mayroon makukuha natin. Ayan. Tingnan natin guys. Lagay natin sa resistance. Tingnan natin kung anong reading lumabas. 21.9, no? Tumatakbo siya na, ayan, 21.9. So based doon guys sa reading niya through resistance, sira na po guys yung sensor, no? So may vlog na tayo nito guys na kung paano sukatin yung tamang reading ng water level sensor. Ayan. So it means guys, mababa na yung reading niya, no? Sira na. Kaya ang gagawin natin guys, papalitan natin to, no? Ayan. So magpapalit tayo guys ng sensor para matesting natin, no? So dito pa lang guys, pagre-read natin, no? So ayan, sasalpak natin yung bago. Pero bago yan guys, linisin muna natin tong socket guys ng sensor, no? Kasi lalo kung may corrosion yan guys, dapat malinis yan yung pinakasakit ng sensor. Tingnan nyo din, no? Kung malinis naman, pwede na salpak diretso, no? Pero kung medyo corroded guys, ang gawin nyo, linisin nyo po, no? Yung pinakasakit, no? So ang paglinis nyan guys, gamit lang kayo ng contact cleaner or pwede dyan yung thinner, no? Pwede rin dyan, no? So ayan. So kuskusin natin guys yung corrosion na area para lumabas yung, para magaganda yung connection ng ating washing machine. Kasi minsan guys, no, pagka hindi natin nalinis yan, kahit bago yung sensor natin, bagong palit, ayaw pa rin yan gumana, no? So kailangan linisin, no? Tanggalin natin yung mga corrosion. Ayan, para sure ball tayo, no? Nagagana pag napalitan na natin yung water level sensor. Ayan. So through resistance guys, makita natin na ang sensor ay may problema na, no? Ayan. Makita natin na mababa na yung pinaka-reading niya, no? So nasa 21.9 na lang, no? Ayan. So ang gagawin natin guys, sinalpak natin, testing natin, no? Ayan. On, lagay natin sa spin, start. Ayan. 11. So tingnan natin guys, no, kung iikot na. So dapat mabilis lang guys, ikot na kaagad, no? Hindi siya basta-basta mag-stuck. No? So antay lang natin dahil ito ay walang tubig. So dapat pagbaba ng isang oras ay isang yung time, no, yung number niya, ikot na siya, no? Kasi walang tubig ito. So antay lang natin guys, no? Ayan. Nasa 11 siya, no? Antay natin pagbaba ng 8. Ayan. So yan, no? Bumaba siya guys. Umikot na siya kaagad, no? So, confirm natin na ang problema guys ay yung kanyang water level sensor, no? So, ang basta tandaan nyo lang guys, kapag nag-drain yung washing machine, tapos walang ugong or walang movement sa ilalim,
nag-stuck lang yung oras, bumababa pero matagal, walang error na nilalabas, no? Automatic palitan nyo guys ng water level sensor, no? So applicable ito sa lahat ng brand. Hindi lang ito guys sa Samsung. Lahat po ng brand na ganitong problema ay same din po ang issue, no? Palitan nyo. So unang i-troubleshoot nyo talaga yung water level sensor. Kaya kung ikaw ay technician, mas maganda kung may baon ka lagi na water level sensor, no? Para hindi ka mahirapan. Kasi guys, tandaan nyo, may mga sensor na good yung resistance value, pero ang problema niya ay yung mechanical. So doon nagkakatalo guys, no? So mas maganda talaga may baon kayo lagi para may on the spot pang test kayo, no? Hindi kayo maliligaw sa pag troubleshoot ng isang washing machine, automatic washing machine, no? Ayan, kung ikaw ay baguhan sa channel ko, no, panoorin mo lang yung mga videos natin. At sigurado ako malaking matulong sa iyan, no? Kung kayo po ay naghahanap buhay ng repair ng mga automatic washing machine, yung mga video natin diyan sigurado ay makapatulong sa inyo ng malaki. No, kasi lahat po nilalabas natin. Hindi tayo nagtatago guys ng mga sekreto pagdating sa troubleshooting. So lahat binibigay natin na nasa inyo na lang yan kung paano nyo sa sundan yung mga ginagawa natin, no. Ayan. So ayan. So okay na ito guys, no. Working na po siya, no. Ayan. So okay guys, thank you. Bye-bye.